Honda Click version 4. Nandito na sa Honda Pagsanghan, Aresa. Ayan mga ka-riders, kararating lang ngayong February 12, 2026. Kaya sa mga interesado po dito sa version 4, pasyalan nyo lang po dito sa Honda Aresa Pagsanghan. Ano nga ba ang pinagkaiba nitong version 4? Dito nga po sa nasa harap natin, ito po yung Smart Edition variant. So dalawang variant pa rin po siya. Wala pa lang po dito yung standard na version 4. Dalawang kulay lang po ang available dito po sa Smart Edition type. Ito nga pong matte fresco brown and then matte axis gray. Pero dito po sa gray parang black na rin siya, di ba? Grabe, lalo siyang umangas mga riders. Kung mapapansin nyo dito sa kanyang ilong, ang tangos na, di ba? Ang tulis. Pointed na pointed siya mga riders. Unlike nga po dun sa version 3, hindi siya ganito katulis. So mas naging premium po ang isura niya ngayon. Kita nyo naman, di ba? Yung paint job niya, ang pulido. Lalo na dito sa brown. Kinis niya mga riders. So ayan, sa mga sticker po niya, wala na pong decals ha. Ayan, dito sa side profile po yung kanyang brand na Honda. Black po dito sa kulay brown at kulay white naman dito sa axis gray. And then yung pong emblem dito sa side profile, kulay gold po, na click lang ang nakalagay. And then naka-emboss po siya. Ayan. At dito po sa black, ganun din naman po, kulay gold. So hindi na natin i-discuss yung kanya pong engine specs and performance. Same pa rin po dun sa version 3. Although same sizes pa rin po ng gulong, ito po ay may size na 90 by 80 by 40 dito po sa front. Pero ibang klase na po yung kanyang front tire, iba na yung design niya, di ba? At yung brand po niya naging B-rubber na. At made in Thailand po itong tubeless tire na to. And then kulay brown na rin po yung kanyang mag wheels. Pareho po sila kahit dito po sa kulay brown. Then of course telescopic fork na pro suspension, pareho din po ng kulay. Sa braking system po dito po sa front, ganun pa rin naman po mga ka-riders. Single disc na meron po single piston caliper at naka-combi braking system pa rin po siya, or CBS. Sa lighting system na improve na po mga ka-riders. Full LED pa rin po siya. And then yung kanya pong DRL, yan ang angas, diba? Letter B na. Then sa turning signals niya, ito mataas, LED. And then of course split type, yung kanya pong headlight na ang ganda ng pagkakayo ko, diba? Ganyo, angas talaga. And then sa taillight na bago na rin po yung kanyang design. Mas naging maporma siya, diba? Ayan, parang letter B shape din siya. At ayan, kitang-kita po yung diode niya, kaya LED po rin yan mga riders. Dito naman po sa turning signals, LED rin po mga riders. Hindi lang siya flexible ha. Lagyan na lang natin ng support na bakal. Dito po sa rear suspension, ganun pa rin po, single-sided shock. Ito sana ginawa ng disc brake sa rear, di ba? Drum pa rin po kasi siya, pero okay lang naman yan kasi naka-combi braking system naman po siya. And then ang size po ng gulong dito sa rear, 100 by 80 by 14. And then enhanced smart power sa engine. Wala pa rin po siyang kickstart. Then of course, meron pong kill switch sensor ang side stand. And then ganun pa rin po yung kanyang step nut or yung
footrest, may rubber na bakal. And then sa muffler po, ganun pa rin mga riders, hindi na siya nabago. Then plastic na heat guard pa rin. And then ganun pa rin po, 800 ml na engine oil capacity. So yung pong kanyang coolant, dito pa rin po nakapwesto sa ilalim ng upuan niya. Kaya pag magre-refill po tayo, tanggalin lang natin yung tornilyo para may angat. Ayan, dito po yung kanyang coolant. Maganda rin po yung kanyang bagong radiator cover para sa liquid cooled na cooling system. And then sa grab bar naman po, ito nabago na yung shape. Maganda yung kulay brown din po na para siyang mask ni Batman, di ba? Ganda ng design. Then hindi po nabago yung kanyang seat cover. Ito pa rin po yung sa dati, sa version 3. Pero okay lang, hindi naman siya madulas. Yun lang, yung shape ng kanyang upuan medyo mababaw, di ba? Ganda sana kung medyo mababa pa. Anyway, mababa lang naman po ang seat height ito, kaya magiging komportable po ito sa average height na Pinoy riders. Okay, check po natin yung U-box, kaya lang kinukuha po yung susi. Hindi pa po ito activated eh. So abangan nyo, baka bukas i-activate. Gawan din natin ng video. And then dito po sa footboard, ganun pa rin po yung lapad niya. And then nasa right side din po yung battery. And then utility hook nasa gitna. At ito na po yung Smart Edition nga po dahil keyless na siya. Ayan, dun po kasi sa standard susi pa rin. So ayan nga po yung kanyang button ng seat dito rin sa tabi. Isa pa pong nadagdag, ibinalik po yung stop and start system o idling stop. And then electric starter, push button. And then dito po sa kanyang full digital na instrument panel, may dalawang soft touch na button dito po sa baba na select and set. And then high beam, low beam sign, horn, turning signals. At dito naman po sa kanyang charging port, kung dati po ay type A, ngayon po ay type C na siya mga ka-riders. Ayan. So solo lang siya sa loob. So kasyang-kasya po dyan kahit tatlong cellphone, di ba? Magkakasapin. Malalim naman yung kanyang bulsa. Pong brake levers, ang ganda ng pagka-alloy niya, oh. Kintab. Kabila. Mas magaan po ito ng 1 kilo dun sa version 3 dahil may timbang lang po ito sa kanyang curb weight na nasa 111 kilos. At 769mm lang po yung kanyang seat height. At meron po siyang 131mm na ground clearance. And then dito nga po sa Smart Edition, meron po siyang emergency key. Tingnan ka lang sir, ayan. In case na malimutan nyo po yung remote, may mabubuksan nyo pa rin po siya. Pero suggest ko po, wag nyo hong pagsasamahin yung remote saka ito, ihuwalay nyo po na lalagyan to para in case na ma-misplace nyo nga po yung remote, may access pa rin tayo, mabubuksan pa rin natin. Okay, ito na yung kanyang U-box. So hindi naman nabago, ganun pa rin po. Nasa 18 liters po ang kanyang underseat storage capacity. Kasya po dito ang isang full face helmet. And then 5.5 liters pa rin po sa fuel tank capacity. At ganun pa rin naman po sa kanyang fuel consumption, 50.3 kilometers per 1 liter. At sa top speed naman po, abot po ito ng 110 kilometers per hour. Sukatin uli natin mga riders ha. Namimiss ko tuloy yung Honda Click ko. So parang plano nating ibalik at sa angas nitong version 4, di ba? Okay, syempre kabisado natin to. Ayan. Lapat ang ating dalawang paa sa height na 5'8". Okay. Kala ko matigas yung upuan, okay lang. Tama-tama lang mga riders. Saka hindi siya masyado malapad. Lambot din yung foam. Okay, dito po sa ating manibela, ayan, hindi siya masyadong pasubsob. At tama-tama lang sa ating mga haba ng braso. And then sa kanya pong footboard, sakto lang din sa ating size 9 na paa mga riders. So, kahit may pocket, laki pa rin po ng distansya sa tuhod. So no problem. Sa turning radius po, yun lang, eksaktuhan, no? Wala siyang allowance. Hanggang dito sa kabila. Komportable mga riders. And then sa rear brake, yun, maganda ang kapit. At meron po siyang park brake lock mga riders. Ito, oh. I-18 lang natin pag i-activate. Ayan. Pag i-unlock, isang pihit lang. And then dito naman po sa front brake. Okay, equal lang po sila ng preno. Malakas pareho. And then dito naman po sa rear shock. Single sided shock. Mas parang lumambot ngayon, di ba? Oh. Ang gaan niya bounce, oh. No problem. Sumasama. Walang ingay. Komportable. Panalo sa rear shock.
Hear the beating of our hearts. They are calling you to rise from the limits of your world. Oh, with our dreams, we'll carry on. Chase the possibilities. They are endless if you seek. Nothing else can stop us now. Together we ride with one dream. Start your engines with the power of dreams. Beating in your heart. One dream, we ride as one. Oh, we are hope. Oh, we are love. Okay, nandito po si Sir Sion Salazar para i-update tayo. Presyo po nitong Click version 4 na Smart Edition. Branch Manager, Sir. Good afternoon. Salamat. Good afternoon. Ako nga pala si Sean, branch manager ng Star Honda Bagsangan. Price update lang tayo. Kung sa cash price ng ating Click SE na B4 ay 89,350. Then sa pag-financing naman tayo, so 7,000 lang may Click SE na na Star Honda Bagsangan. 7,000 ang down natin, then pag payables ng 1 year ay 9,545. Pag updated, less 200. 24 months, 5,650. Pag updated, less 200. Then 3 years, 4,450. So pag updated din, less 200 siya, no, mga kaibigan natin dyan. Then sa previous naman natin, meron na tayong helmet at saka jacket. So casual installment yan. Then pag nag-avail kayo ng installment, 3 hours process lang tayo at Star Honda, mga kaibigan. So sa previous naman ng installment natin, may additional previous tayo pag installment. Accident repair assistant para sa motor natin. So worth 40,000 yun, valid for 1 year. At hindi lang yan, may insurance din kami in-offer na libre sa customer, sa mismong rider at saka sa angkas niya. So worth 100k yun, mga kaibigan. So sa previous pa lang, almost 140k ka na ang makukuha mo dito. Pero pwede rin siyang i-avail sa cash. So may terms lang din kami doon, siyempre may additional payments kung gusto natin kuhanin, mga kaibigan. Then sa address naman, located kami sa Aresa Complex, Barangay Binyan, Pagsangan, Laguna. Then kung may mag-i-inquire pa, direct inquiry na lang kayo sa page namin, Honda 3S Pagsangan. So yun, kaya tayo doon. Okay, Sir, salamat. Good afternoon ulit. Thank you. So ano pa iniintay? Pasyal na dito sa Honda Aresa.